Hello po, welcome back at nandito na tayo sa ating desktop at nakikita po natin yung copy natin, yung timer na kinopya natin. So, ang unang dapat natin gawin ay iraran po natin yung macro para mag-function ng mabuti yung ating timer. So, paano ba natin gawin yun? Okay, una, i-open muna natin itong timer. Wait lang po tayo at saka andito na. Pagkabukas natin ng file natin, meron ditong nakalagay na security warning. So, kailangan nating i-enable yung ating macros. So, paano ho? Ito lang, una tayo dito sa file menu, click natin dyan, tsaka punta tayo sa options. Pagkatapos, dito tayo sa Trust Center. Tapos, dito sa Trust Center Settings. Then, sa Macro Settings. Dito po, sa Enable VBA Macros, not recommended siya but ito yung kailangan natin. So, i-click nyo lang dyan. Tapos, okay. Okay pa rin. At saka, i-save natin ito. File. Save. Tsaka, i-close natin. Kung ang ginagamit mo naman ay Microsoft Excel 2016 na version, kailangan mong gawin ito pagkatapos nung ginawa natin kanina. I-right click mo dito yung file mo, tapos punta sa properties. Meron kayong makikitang tick box dito na may nakalagay unblock. I-check nyo lang yon. Pagkatapos, okay. Ready na po yung ating timer. So pagkabukas natin, buksan natin uli. Tapos, i-click nyo lang yung enable content. Yun, pwede na itong magagamit natin. Makikita natin dito sa itaas yung ating mga buttons natin. So, ito yung pinaka-home. Ito yung score, kung saan nyo ilalagay yung score ng mga bata. Ito yung TOS natin, yung item analysis, yung MPS, tsaka yung list learned competencies. Makikita nyo wala pang laman yan kasi wala pa tayong blanco pa dito yung ating mga data sa ibaba. So punta muna tayo dito sa welcome message ng Timel. Ito ang tinatawag nating Timel version 3.2. Timel siya kasi yung T para sa table of specifications, yung I para sa item analysis, yung M para sa mean percentage score or MPS, tsaka yung L para sa list learned competencies or LLC. Baga ito yung acronym niya. So, ito yung tool na gagamitin natin para mas mapadali yung ating trabaho at saka mas accurate siya. Nakakatulong talaga siya pag nagamit nyo to. So, nandito yung mga data na kailangan natin. So, ito-type nyo lang dito kung ano yung kailangan. So, dapat nakaka-caps lock tayo lahat dito. Halimbawa, ito sa amin. Okay? Natapos na natin dito yung mga data na kinakailangan. Tsaka dito naman sa program, i-click nyo lang dito. Select nyo lang kung anong program yung kailangan mo.
ito ba sa junior high o sa senior high school. So sa senior high school, tatlo dito ang nakalagay para sa core subjects, applied at saka specialized. So dito tayo sa junior high school. Tapos dito naman sa grade level, pipili ako ng grade 8 kasi yung grade and section ko, grade 8 Aristotle. So grade 8, tapos ang subject ko naman dito ay halimbawa science. Okay? By the way, nandito lahat yung mga subjects na pang junior high school. Saka yung TLE dito by skill na segregate na siya. Tapos meron na ding mga bagong subjects na pang matatag curriculum na dito sa ibaba. Tapos yung quarter, pipili ka lang kung anong quarter dito. Halimbawa, second quarter. Tapos curriculum, K-12 muna. Yung matatag, kung ang subject mo ay sa matatag curriculum na, so pipili ka ng matatag. Kung sa basic education pa lang, ito mo ng K-12 BEC. Tapos yung school year, hayaan nyo lang dyan, 2023 hanggang 2024. Makikita nyo dito sa learning competencies sa ibaba. Nakalagay na dito lahat yung mga learning competencies. Hindi mo na kailangang mag-type pa sa inyong computer. Yun yung maganda dito sa Timel natin kasi i-input nyo lang dito kung ano yung subject mo, kung ano yung grade level mo. Halimbawa, math, yung subject. Okay? Mag-iiba na dito. Kikita natin, mag-iiba yung ating mga learning competencies. So, lahat-lahat ng subject nandito na para mas mapadali yung ating trabaho. Di ba? Tapos dito naman sa name of students, itatype nyo lang yung pangalan ng inyong mga estudyante. Halimbawa, dito student 1, student 2, 3, 4, hanggang sa student 50 kung hanggang 50 yung estudyante mo. Okay po. So natapos na natin dito lahat. Okay. Punta tayo doon sa TOS kasi yun yung unang-una nating gagawin bago tayo gumawa ng test questionnaire natin. So TOS muna tayo, Table of Specifications. Makikita natin dito, ito yung mga competencies na nakalagay dito sa home tab natin, yung learning competencies dito. So automatic na lalabas dito. Ito yung competency number 1, number 2, 3, and so on. Okay? Makikita natin dito yung number of session. Lalagyan nyo lang dito kung gaano katagal ninyo tinuturo yung mga learning competencies natin. Tsaka, ang kagandahan nito, halimbawa kung mayroon kayong mga learning competencies na hindi nyo naituro, maaring hindi nyo na lagyan ito, blanco lang. Okay? So, ang lalagyan nyo lang, halimbawa dito, tig 5 dito. Halimbawa, kung itong panghuli na learning competency, yung ika-6, hindi ko lalagyan ng number of session kasi halimbawa lang naman, hindi ko ito natapos. So, wala nang problema kasi kung i-hide natin ito, click lang natin yung hide. Hindi siya kasali sa computation. Okay? Kasi kung meron kayong nilagay dito, halimbawa 5, kung i-hide mo yan, kasali siya sa computation. 30 number of sessions, lahat-lahat ito. Okay? Kung wala naman, yun, i-delete lang natin. Wala tayong ilalagay dyan, tsaka hide. Okay? Tapos sa 60%, yung remembering at understanding,
30% naman yung applying and analyzing, at 10% naman yung evaluating at creating. Dito sa kabila, ito yung reference natin. Halimbawa, tingnan nyo dito yung number of items. Tigsa 10 yan kasi sa 5 session, kailangan siya ng 10 number of items. So, ano bang gagawin natin dito? Okay. Kailangan mag-match dito yung total at saka yung number of item. Yung total dito ay bibilangin niya kung ano ang total ng ilalagay yung numbers dito. Okay. Halimbawa dito sa 60%, mayroong 6. So dito sa 60%, ilalagay nyo yung 6 items. Kayo na bahala kung paano ninyo ito i-distribute. Halimbawa, gagawin ko 3 dito, tsaka 3 dyan, para maging 6. Sa 30% naman, gawin ko ditong 2 plus 1, magiging 3. At saka, para sa 10% naman, lalagay ko dito 1. Kita nyo, yung total at saka number of items, magkapantay na sila. So, ganito rin ang gagawin natin dito sa ibang learning competencies. So, ganito lang yung sa akin. Pareho lang lahat. Kayo na bahala kung paano niyo i-distribute yung number of items dito. Okay. So, makikita niyo sa ibaba, yung total items lahat-lahat ay 50, which is 50 rin dito. Okay, malapit na tayong matapos. Ang pinakahuli ninyong gagawin ay ito, yung item location niya. Halimbawa ito, lalagay ko dito 1 hanggang 3. Mula sa number 1 hanggang sa number 3. Then dito naman, 4 to 6. Item number 7 hanggang 8. Ito yung 9 at saka item number 10. Dito naman sa ibaba, 11 up to 13, 14 up to 16, saka dito item 17 hanggang 18, dito 19 saka 20. Okay, so natapos na natin lahat yung kinakailangan natin. Natapos na rin yung table of contents ninyo. Ready na ito para sa pagpiprint ninyo. Ito na yung pinaka-itsura niya. So, ganun lang kabilis at saka hindi siya mahirap gawin. Napakasimple lang. At saka dito sa gilid niya, yung mga rows dito, pwede natin i-adjust yan kasi mayroong mga pagkakataon na hindi nakikita lahat ng nakalagay sa learning competency. Halimbawa, dito sa learning competency number 2, meron pa itong nakatago. So, kailangan yung i-adjust dito. Dalawang rows dito sa 21 saka 22 na row. Huwag lang yung ditong 22 kasi maapektuhan yung ating item location natin. Ang i-adjust natin yung sa unang row niya dito sa 21 na row. So dito natin i-adjust pababa para makita yung naka-hide niya yung ikatatlong competency dyan.